mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman po ang inyong lingkod, si Teacher Crazy, na maghahatid sa inyo ng panibagong kaalaman sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, ay i-hit mo lang ang subscribe and notification bell button para maging updated ka sa susunod ko pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat! Magandang araw sa lahat! Kamusta? Maaari mo ring ilarawan ang iyong mga ginagawa at mga mismong bagay na binibigyan mo ng paglalarawan. Sa paglalarawan ng mga ito ay gumagamit tayo ng mga pang-uri at pang-abay. Ang pang-uri ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan o panghalip. Maaari nitong ilarawan ang isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, pansinin ang mga pangungusap na may pang-uri. Unang bilang, pulang-pula ang nabiling damit ni Leo para sa nanay niya. Sa unang halimbawa, ang pang-uri ay pulang-pula sapagkat ito ay naglalarawan sa damit. Pangalawa, sila ay 5 magkakapatid. Sa pangalawa namang halimbawa ay ang salitang 5, sapagkat ito ay naglalarawan sa magkakapatid. Pangatlong bilang, hugis bilog ang tinapay na natanggap Pangalawa, pang-uring pantangi. Ito ang pang-uri na sa anyo ng pangalang pantangi at naglalarawan ng pangalan. Nagsisimula ito sa malaking letra. Halimbawa, mahusay siyang magsalita ng wikang Filipino.
Ang salitang may salungguhit ay ang pang-uring pantangi. Pangatlo, pang-uring panilang. Ito ang pang-uring naglalarawan sa bilang o dami ng pangalan o panghalip. Halimbawa, mayroon akong 2 kuya at 1 ate. Ang salitang may salungguhit ay ang mga pang-uring panilang. Sa paggamit ng pang-uri, tiyaking angkop ang salita sa inilalarawan nito. Halimbawa, maaaring sabihing matangkad ang isang tao, ngunit hindi ang isang gusali. Ang angkop na pang-uri para sa isang gusali ay mataas. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang naglalarawan kung paano, saan at kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Ito ay mga Ayan mo ang pang-abay at mga uri nito. May iba't ibang uri ang pang-abay. Ito ay ang mga pamaraan. Mapapansin mo na ang mga inilalarawan ng mga salitang nakasalungguhit ay ang mga ginawa ng mga tauhan sa pangungusap. Ang pang-abay na panlunan ay sumasagot sa tanong na saan, isinasagawa, isinagawa, o isasagawa ang isang kilos. Ito ay pinangungunahan ng katagang sa. Hindi ba't inilalarawan ng mga salitang may salungguhit kung saan ginawa ang kanilang mga ikinilos? Ang palatandaang sa ay makatutulong din sa pagtukoy kung ang mga salita ay pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na pamanahon ay sumasagot sa tanong na kailan, isinasagawa, isinagawa, o isasagawa ang isang kilos. Ito ay may 4 na uri. Sa paggamit ng pang-abay na pamanahon,
pang-abay ay parehong mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan sa mga pangalan at panghalip. Samantalang, ang pang-abay naman ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at isa pang pang-abay. Sa pagkakataong ito, iyon namang pansinin ang pagkakagamit ng mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap sa ibaba. Ang salitang mahusay ba ay pareho ang gamit sa pangungusap sa letrang A at B? Paano nagkaiba ang gamit ng salitang mahusay? Sa letrang A, ang binigyang turing o inilarawan ng salitang mahusay ay ang bata, na isang pangalan. Ang gamit ng salitang mahusay ay bilang pang-uri. Sa letrang B naman, ang salitang mahusay ay ginamit bilang pang-abay dahil binigyang turing o inilarawan nito ang salitang sumagot, na isang pandiwa. Inilarawan dito kung paano sumagot ang bata. Kaya, ang isang salita ay maaaring gamitin bilang pang-uri o pang-abay. Ang pagkakaiba ng gamit ay may pakikita sa pangungusap. Sa pagtatapos ng araling ito, ay gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Panuto. Punan ang